O, chapter 5 na. Yahoo! O, lapit na kayo. Graduation na. Lapit na chapter 5 na. Okay, yung chapter 5. Padali na to. Madali na ang chapter 5. Basta natapos ang chapter 4. Summary of findings, conclusion, and recommendations. Of course, first let's have a summary of findings. First, of course, the summary of findings will have to indicate there the main objectives, such as the study aims to determine the relationship between social media. Ayan. Tapos, ayan, yung parang pinaka-umpisa nyo lang sa statement of the problem. Yun yun. Tapos, ayan, lalagay nyo lang yung SOP. O, di ba dali lang? O, copy nyo lang yung sa SOP nyo, the study aims, sa summary of findings. O, yan, o. Oh. Di ba? Tapos, ayun na, pagkatapos ng, di ba, natapos na yung SOP, yung findings na. The salient findings of the study were as follow. O, ilan yung number nyo dito, yun ang number nyo sa findings. Pag sumobra yan, abay, saan nyo kinuha yung pang isang question? Orlen, So, tingnan ninyo. Sabi dito, ang question ninyo, what is the profile, di ba? So, dapat sinagot niya. With regard to the demographic properties in terms of age. Ayan. Tapos, sabi niya sa number 2, number 2. Profile variables such as gender, grade level, and religion have been found to have significant relationship. Sabi, bakit yan? Kasi ang number 2 nyo, is there a significant relationship between the selected profile variables? May kinalaman ba daw yung selected profile variable sa moral development ng estudyante? Tingnan natin yung sa number 2. Sa number 2, sinagot niya, ang meron lang daw ay gender, grade level, at saka religious affiliation. Sinagot, di ba? Oh. Kaya pag hindi nyo nasagot yan, anong kwenta ng ano nyo? No? Ano silbi ng questionnaire nyo? Nakakuha nyo? Ayan yun. Okay. Ayan na, number 4. Oh. Apat lang yung tanong ko, di ba? O, di apat lang tanong. Ano daw yung role ng, number 4, what role ng parents? O, ito. Ang haba nung chapter 4, di ba? Pero ito lang ang salient finding. Summarize nila. Baka naman kung sagot sa chapter 4, kinapin niya, finish nyo lang dito. Walang ganun, guys, ha? Conclusion. Oh. Guys, iba ang conclusion, iba ang findings. Nalaman ninyo, findings, nalaman ninyo na ang grade 7 ay mga hindi marunong magbasa. Findings nyo. Conclusion, grade 7 have poor reading comprehension. Findings, hindi marunong magbasa. Kaya yun sila. Ang conclusion nyo, therefore, grade 7 has a poor reading comprehension, which means, parang ang magiging conclusion nun, maaari silang bumagsak sa lahat ng subject. Kasi nga, hindi nga sila marunong bumasa eh. So, iba yung findings, iba ang conclusion. Kung ilan ang findings, yun ang conclusion. 1, 2, 3, and 4. Parallel siya. Findings number 1, conclusion number 1, recommendation number 1. Ayan, parallel lahat. Kung ito yung findings number 1, ano na i-conclude mo? Ngayon, dahil ito yung conclusion mo, ano yung recommend mo? Uli. Si grade 7, nalaman mo, mahina magbasa. Conclusion, hindi na-establish ang kanilang reading comprehension skills. Recommendation, dapat magkaroon ng reading intervention program. O, di ba parallel? Interconnected. O, ganyan-ganyan sila, pero yung utak nila, ayaw ko na. Ayaw ko na. Di ba? Recommendation. Pero ang recommendation, guys, pwedeng sumobra. Pero ang importante doon, basta yung parallel ng bawat findings meron. Kasi, pwede kayo sumobra dyan, no? Dahil doon sa future researchers should explore the long-term effects. Yung sa future researcher na yung sa recommendation. O, di ba ang dali ng chapter, ano? Sana. Bibliography. Ang bibliography, guys, may count yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito yan, yung 7 to. Mula dito sa count, bibilang kayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tsaka nyo itatype yung NMIX methods. Gets? So with that, inaasahan ko na meron na kayong chapter